Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Attorney Levito Baligon. Sabi niya, mga kababayan, panawagan niya sa taong bayan. Magkita-kita po tayo sa pagdinig ng committee ni Senator Pia Cayetano at Senator Marcoleta tungkol sa pinakamalaking anomalya at pagnanakaw sa kaban ng bayan ngayong araw, 16 June. Sa Double Gem EDSA Garden Events Place. Sinarado kasi ng Gatchalian Block ang Senado gamit ang NBI ni Matibag. Salamat po. Ayan, panawagan niya sa taong bayan. Kaya tayo naman, taong bayan, dapat nating tugunan. Ako, inaabangan ko na. Nakaka-excite. Meron akong textmate, isa sa Brave 18 Marines. Nag-text ako sa kanya. Sabi ko, good day. Hindi ko lang banggitin ang pangalan ha. Good day Blanc, kumusta na kayo? Sabi ko, please inform Attorney Baligo that we will deposit 125,000 in your BDO account today. Tuloy ang laban. Ito, nag-text back kagad. Response kagad siya. Maraming salamat po, sir. Sasabihin ko po. And tinanong ko, lalabas na ba yung Fearless 14 sa BRC hearing today? Kasi yun ang inaabangan ng karamihan eh. Hindi ko po alam sa ngayon, sir. Baka biglaan na lang po. Ano sila? Masyadong suspense. Sa palagay ko now is the time for the Fearless 14 na ilabas nila. Kasi baka bukas makalawa, wala na eh. Kinakabahan ako. I hope na mali itong aking gut feeling na bukas sa session ng special session na pinatawag ng Pangulo, babaliktad ang isang senador mula sa kampo ni SP Cayetano papunta kay Gatchalian Block. Babaliktad. Kung sino yan, ito, opinion ko lang ito. I hope I am wrong. Sana hindi magkakatotoo. Babaliktad na si Senator Joel Villanueva bukas. Kaya magiging 13 na sila. Kaya bukas, pag naka-elect na sila ng legitimate na Senate President na ayon sa Constitution, dahil may 13 na sila, wala na ang legitimacy ang Senate leadership ni Senator Alan Peter Cayetano, kasama na rin itong Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni na Senator Pia at Senator Marcoleta. So, kung hindi pa nila ilalabas ang Fearless 14 ngayon, wala na. Baka sa 2028 na lang yan mapapakinggan. Not unless na magkakaroon na naman ng milagro at magkakakodita ulit at makukuha ng grupo ni Cayetano ang leadership. Grabe ano? Kailan lang yon? May 11 ang kodita. Ngayon, sobra 1 month lang. June 17, another leadership change. Grabe. So, agree ako doon sa question ni Congressman Edgar Erese. Sabi niya, yun bang special session? Pinatawag ba talaga yan para magpasa ng mga urgent na batas o para lang magkaroon na ng bagong Senate President? Yan ang tanong niya eh. Kaya ako, ang nakikita ko, ang main purpose ng special session is para makaboto na ang mga senador ng legitimate Senate President. Magiging 13 na dahil nga
sa inaasahan na pagtalon lipat bakod ni Villanueva. So once na may bagong Senate President bukas, tuluyan ng stop ulit ang Blue Ribbon Committee hearings. Yan ang kinakatakutan nila. Wala nang iba. Yung impeachment trial ni BP Sara, secondary na lang yan eh. Kasi given na yan. Hindi nila makukonvict si BP Sara dahil mahirapan silang makakuha ng 16 senators na to convict the Vice President. Ang iniiwasan nila talaga is itong Blue Ribbon hearing na nasimulan na ni Senator Pea at Senator Marcoleta. So, pagdasal natin bukas, sana gabayan ng Diyos si Senator Joel. Kasi tama naman yung advice ng kanyang tatay, si Brother Eddie Villanueva, sundin mo ang konsensya mo. So, lahat ng tao, meron po tayong konsensya. Yung konsensya na yan, inilagay ng Diyos para we can distinguish right and wrong. Kaya lang kung ang konsensya ng tao is dull o wala na nagiging insensitive na dahil sa personal na interest, dahil sa kasalanan whatsoever, yung konsensya hindi na maririnig ang boses ng Diyos. Iba na ang naririnig. Kaya depende sa kondisyon ng konsensya ng tao. May mga tao na madaling makonsensya at gagawa kaagad ng bagay-bagay para ma-correct yung mali. Meron ding mga tao na patay ang konsensya. So, sana gamitin ni Senator Villanueva ang kanyang konsensya kung buhay na buhay pa ba ito. Sana unahin niya ang kapakanan ng katotohanan kaysa yung sariling kapakanan. Sana sundin niya ang prinsipyo, ang paninindigan ni Senator Jingo Estrada. So, good luck sa Brave 18 Marines at Fearless 14 na ilalabas na nila ngayon ang mga testimonya nila sa Blue Ribbon hearing anytime from now. Today, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na perahan. Panoorin niyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan og gero. Natagaan. Mahal kayo ang palalito ng ating trabaho. So muna na yung itsura sa balay ni Angkol sa tagaan ng Mugero nga na ay mga trapal-trapal. Ipang-ipit lang og kahoy. Muna ni kadagkoon sa buslot sa balay ni Angkol sa tagaan ng Mugero. Kinigi apira noon tog tunnel bag apan daot na ang tunnel bag yapon. Wala kay ikatapakol. Wala na gyud. Mga dako na gid kaayo og buslot sulata na gid kaayo ang balay ni Angkol. Pila na day Nicole ka tuig ang imong balay ngayon ani na ang itsura ang imong atop. Tulo na ka tuig. Tulo na ka tuig kapin. So kuha na gid kaayo ang yero nimo. So makatop na ka karon Kol. Makatop na ko. Wala na gyud. Putol-putol na gid ang yero. Mga bato Kol. Ipang butangin lang og bato. Gabok na gid kaayo ang yero. Nakatap na gid si Angkol. Karon naman na gid si Angkol sa pag-atop sa iyang balay nga gatuluan na. Sa Ginoo og salamat pud sa nagtabang sa sin og sa nag-sponsor nga di na gituluan akong atop karon mulan. Pila na katuig lang kung agwantaan ning sin.
Oo. Mga tig kapalit karon may kay naay nag-sponsor ani. Oo. So salamat po sa Ginoo. Salamat ka.